أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyo lahat, at ngayong araw po ang ating pag-usapan ay isa sa mga kwento ng mga propeta na ito si Yusha bin Nun, na isang propeta na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa Banu Israel. At nabanggit po natin na napakarami pong mga propeta na isinugo sa Banu Israel, at napakarami ding kwento na ito ay nabanggit sa Banal na Quran patungkol sa mga kwento ng Banu Israel. At kabilang si Yusha bin Nun sa mga propeta na isinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Banu Israel. Si Yusha bin Nun ay siya yung kasama ni Propeta Musa alayhis salam nung sila ay naglakbay papunta kay Al-Khadir. Na isang mabuting tao. Ang nabanggit sa ibang riwaya ay siya isang propeta na pinili din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ay nakwento natin sa kwento na ito ay mula sa Quran. Yan ay kasama sa mga naikwento natin, ang kwento ni Propeta Musa alayhis salam at saka ni Al-Khadir. Sinabi dito sa Banal na Quran sa Suratul Kahf, wa id qala Musa li fatah. Dito. At noong sinabi ni Propeta Musa alayhis salam sa isang batang ito, na ito ay si Yusha bin Nun, maliit pa lang siya, ay kasama niya si Propeta Musa alayhis salam. Yung naglakbay sila sa tinatawag na pagpunta ni Propeta Musa alayhis salam kay Al-Khadir. Si Yusha bin Nun, dahil yung tinatawag na panahon ay inutusan Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Musa alayhis salam na kanilang buksan o kanilang pasukin ang banal na lugar na ito, ang yung tinatawag na Bait al-Muqaddas, yung Palestina. Inutusan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala at sinabi na ito sa mga Banu Israel, ngunit ang sabi ng Banu Israel sa kanya ay idhab anta wa rabbuk faqatila. Ikaw ay pumunta, dahil sinabi ni Propeta Musa alayhis salam sa mga Banu Israel na tayo ay makikipaglaban upang makuha natin ang tinatawag na banal na lupa na ito, ang Palestine. Dahil ito ay ipinatayo ni Yaqub alayhis salam. Ni Yaqub alayhis salam. At nakwento natin yan sa mga kwento ng mga propeta. So dito, mayroong isang mga tao na sila ay matatapang, sila ay tinatawag na malalakas. Kaya ang tanging sinabi ng mga Banu Israel kay Propeta Musa alayhis salam na idhab anta wa rabbuka faqatila. Ikaw ay pumunta kasama ang iyong Panginoon at ikaw makipaglaban. Dahil hindi kami papasok diyan, dahil may mga tao diyan, may mga pinuno diyan na sila ay matatapang, malalakas at ayaw nilang makipaglaban. Kaya sila ay pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang ito sa mga ipinarusa sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa hindi nila pagsunod sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay sila ay yatihuna fil ard na 40 sana. Ito yung nabanggit sa Banal na Quran. Sila ay umiikot sa tinatawag na sa lupa, at wala silang destinasyon sa loob ng 40 days. Sa loob ng 40 days ay sila ay naglalakad at bumabalik pa rin sila sa kanilang tinatawag na kung saan sila, tapos wala silang destinasyon dahil ito ay parusa sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos nito ay dumating yung tinatawag na panahon na namatay si Propeta Musa alayhis salam, at ang isinugo sa kanila muli ng Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos ng 40 years, pagkatapos ng 40 years ay si Yusha bin Nun. At dito, noong namatay na yung ibang mga ninuno, yung mga sa panahon ni Propeta Musa alayhis salam, at natira na lang ay yung mga bagong henerasyon, ay saka pagkatapos ng 40 years ay inutusan sila ni
propeta Yusa bin Nun na sila ay papasok sa tinatawag na Jerusalem. Ito yung Palestine, na ito ang banal na lupa. Dahil yan ay utos sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sila ay, yung mga natira na ito, ay sila ay kabilang sa mga Banu Israel na mga mananampalataya. At sila ay sinunod nila ang utos sa kanila ni Yusa bin Nun. Kahit na malalakas, matatapang ang mga tinatawag na nandoon, mga tao sa siyang sumakop sa banal na lugar, itong Palestine, sila ay sumunod sila sa utos sa kanila ni Yusa bin Nun. At nung sila ay pumunta doon, ay sinubukan nila na pasukin itong napakalaking harang, yung tinatawag na bakod. Nilagyan na napakalaking mga bakod ang nakapalibot sa lugar na ito, na Palestine. At sinubukan na pasukin ito ng mga Banu Israel. Kabilang dito kasama nila si Yusa bin Nun. Ngunit hindi nila nakaya. Hindi nila nakaya dahil sa tinatawag na malalakas din at yung marami din itong mga sumakop, itong mga tao na ito na sumakop sa Masjid yung tinatawag na Bait al-Muqaddas, yung banal na lugar na ito ang Palestine. At pagkatapos ay ito ay pinalibutan nila ng 6 na buwan. Pinalibutan nila ng 6 na buwan. Sila ay nagtiis, sila ay nakipaglaban para kay Allah subhanahu wa ta'ala, hanggang sa tinatawag na dumating yung araw na napasok nila itong tinatawag na bakod, at nakapasok sila mismo sa tinatawag na banal na lugar o banal na lupa na ito ang Palestine. At nung sila ay makapasok na sa Baitul Muqaddas, itong banal na lugar, ay ang araw ay palubog na. Ang araw ay palubog na. Ito ay araw ng Biyernes. At papasok ang araw ng Sabado, na kung saan ang utos sa mga Banu Israel ay hindi sila pwede makipaglaban, hindi sila pwedeng gumawa ng mga ibang mga gawain katulad ng pakikipaglaban at iba pa. Yun ay kabilang sa mga ipinagbawal sa Banu Israel. Ito yung tinatawag na araw ng Sabado. At isa sa mga himala ni Yusa bin Nun, dahil sila ay nakikipaglaban, mapapasok na nila, makukuha na nila ang tinatawag na banal na lupa, banal na lugar na ito, ang Masjid al-Aqsa. Ito ang Masjid al-Aqsa o yung tinatawag na Palestine sa panahon natin ngayon. Pagkatapos noon ay dahil sa natakot o nagkaroon ng tinatawag na takot si Yusa bin Nun, na kapag pumasok itong paglubog ng araw, ay kinabukasan ay mawala ang kanilang pinaghirapan. Dahil hindi sila pwede makipaglaban. Ang mga Banu Israel, yun ang nakasanayan nila. Kaya hindi na sila makikipaglaban. So dito ay hiniling ni Yusa bin Nun, at tiningnan niya ang araw at kinausap niya ang araw. Sinabi niya na ikaw ay isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, isang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ikaw ay narapat na sumunod lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ako rin ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ako rin ay inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hinihiling ko sa iyo, inuutos ko sa iyo na bigyan mo ako ng pagkakataon, bigyan mo ako ng oras, at huwag ka munang lulubog. Kinausap niya yung tinatawag na araw na huwag munang lulubog. At ito ay binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tinatawag na tinanggap niya ang tinatawag na panalangin ito ni Yusa bin Nun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay sa pamagitan, ang may kontrol sa lahat ng bagay, ang araw, ang buwan, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng pagdating ng araw ng paghukom, na ang araw ay siya ay sa tinatawag na kanyang nilulubugan, tayo dun siya tinatawag na sisikat. Subhanallah. Dahil sa pamagitan ng kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito ay sumunod ang araw. Sumunod ang araw at binigyan si Yusa bin Nun ng panahon hanggang sa tinatawag na sila ay nakapasok sa tinatawag na banal na lugar. Nabanggit sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na iisa lang ang isang tao na tinatawag ito na pinahintulutan siya, napigilan niya. Pinahintulutan siya, napigilan niya
ang araw maliban lamang kay Yusha bin Nun. Isa ito sa himala ni Propeta Yusha bin Nun na binigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala na inutusan niya ang araw na wag munang lumubog at hindi lumubog ang araw na ito bilang utos sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, bilang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Yusha bin Nun. Dahil si Yusha bin Nun ay isang propeta na ang alam naman natin na mga propeta ay binibigyan ng mga himala ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yun ang tiwala niya, ang tiwala ni Yusha bin Nun na diretsong kinausap niya. At sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay merong mga sahaba na sinabi niya na merong isang sahaba na kapag siya ay sumumpa at nanalangin kay Allah ay hindi ito tinatawag na ito ay diretso na tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. May mga tao na kapag sila ay nananalangin ay tinatanggap diretso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila yung mga tao na malakas ang kanilang iman, pananampalataya at tiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa mga aral na mapupulot natin dito, unang-una, ay yung tinatawag na pagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Sino man ang magtiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagtitiwala, taus-puso na pagtitiwala, ay tinatawag na sapat na sa kanya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Siya, alam niya, natutulungan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nung utusan niya ang araw na tumigil muna, hindi muna lumubog, ay pinakinggan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala at tumigil ang araw at binigyan siya ng pagkakataon hanggang sa sila ay makakapasok na sa tinatawag na banal na lupa na ito ang Jerusalem o ito yung Palestine. Ganun din, pagkatapos nito, nung sila ay papasok na nasakop na nila, nabawi na nila ang tinatawag na Masjid al-Aqsa o yung tinatawag na banal na lugar. Dahil sa Islam ay 3 po ang mga banal na lugar na kung saan inutusan tayo na pwede tayong bumisita sa lugar na ito. Pwede tayong maglakbay sa lugar na ito. Ang una ay yung Masjid al-Haram, ay ito yung sa Makkah. Tapos yung Masjid al-Madinah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang Madinah, at pangatlo ay ang tinatawag na Masjid al-Aqsa na ito ay nasa Palestine. So itong 3 lugar na ito ang pinahintulutan sa atin na banal na lugar na tayo ay maglakbay pumunta rito at tayo ay sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa tinatawag na mga lugar na ito. Ang Masjid al-Aqsa, Masjid al-Haram ay ito ay ipinatayo ni sa ibang mga riwaya ni Propeta Adam a.s. pagkatapos ay muling ipinatayo ni Propeta Ibrahim a.s. at saka ni Propeta Ismail a.s. Ang Masjid al-Aqsa naman ay pinatayo ni Yaqub a.s. apo ni Propeta Ibrahim a.s. At ang Masjid ng Madina al-Munawwara ay ito ay tinatawag na pinatayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos noon, gaya nabanggit natin na isa lang ang tao na pinahintulutan sa kanya na pigilan niya ang araw, ito si Propeta Yusha bin Nun. At kabilang sa mga utos sa kanya, utos ni Propeta Yusha bin Nun na inutos niya sa mga Banu Israel ay nabanggit sa Banal Quran sa Suratul A'raf na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. سورة الأعراف 161. Sinabi ng Allah, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ, sinabi sa kanila ni Yusha bin Nun na ito ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala na kayo ay pumasok at tumira sa tinatawag na banal na lupa na ito ang Palestine, ito ang Jerusalem, na kung saan ito ay nabawi nila sa mga hindi mananampalataya. At sinabi sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ, at kumain kayo sa anumang mga binigay sa inyo o biyaya sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lugar na ito. وَقُولُوا حِتَّةٌ, at sabihin niyo na hitta. Ang hitta ay inutos sa kanila ng Allah na sabihin nila ang hitta. Ibig sabihin niya, Allah ay patawarin mo kami sa aming mga kasalanan.
wadkhulul baba sujada, at kapag kayo ay pumasok sa tinatawag na banal na masjid na ito, banal na lugar na ito, ay kayo ay yumuko at magpatirapa. Kayo ay yumuko at magpatirapa. Naghfir lakum khati'atikum, at sinabi ng Allah na patatawarin namin sa inyo ang inyong mga kasalanan. Wa sanazidul muhsinin, at dadagdagan namin sa silang mga mabubuting mga tao ang kaniyang tinatawag na biyaya. Dito sinabi ng Allah, fabaddala alladhina zalamu, at sila na ibang yung mga ito yung mga palaging sumusuway sa mga Banu Israel na sinabi ay fabaddala alladhina zalamu minhum, at pinalitan nila ang utos sa kanila na hitta. Ibig sabihin, dapat sabihin nila hitta, utos sa kanila ito ng Allah, at pagkatapos sila ay magpatirapa o yumuko. Ngunit ang kanilang ginawa ay kabaliktaran. Ang kanilang pinalitan nila yung salita at sinabi nila na hinta. Ang hinta ay yung buto, na maliit na buto, at buto ng ibang mga prutas na dito sinabi dito, at sinabi nila na hinta. Subhanallah, sinabi nila na hinta. At qila lahum fa anzalna alladhina zalamu rijzan minas sama. Subhanallah. At dito, dahil sinabi nila yung hinta, ano yung hinta? Ang dapat na sasabihin nila ay hitta. Patawarin mo kami, Allah, sa aming pagkakasala. At sila ay papasok na nagpapatira pa. Pero sinabi nila ay hinta, na yung tinatawag na buto. At pagkatapos ay imbis na sila ay papasok nagpatira pa, ay sila ay parang patalikod na hindi sila nagpatira pa o nagyumuko para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil sa kanilang pagsuway, dahil sa kanilang pagmamalaki, dahil sa kanilang pagsuway sa utos ng propeta, utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ. At pagkatapos ay ipinadala namin sa kanila bilang parusa sa kanila ang tinatawag na sa ibang riwaya ay yung taon. Ito dito, ridge. Ibig sabihin ay ridge ay ito yung mga salot, ito yung sakit. Dahil parusa ito sa kanila na galing ito sa lupa, galing sa langit, na ito ay parusa sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanilang pagsuway. So dito, kabilang sa mga Banu Israel, at ito palagi nilang nakasanayan ang kanilang pagsuway. Subhanallah. At isa sa mga mapupulot natin na aral dito ay kapag inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito man ay makikita natin na maliit na bagay o ito man ay mga bagay na maaring nakikita natin na ito ay tinatawag na maaring ito ay taliwas sa kagustuhan ng ating sarili, ay narapat ito na sundin natin kapag ito ay utos ng Allah at utos ng kanyang propeta. Dahil napakapanganib ang mga tao na sumusuway kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil maaaring parusahan niya ang mga taong sumusuway dito sa mundo at mas malaki ang kanilang parusa sa kabilang buhay. Kaya sa Islam ay kapag inutusan tayo ay sami'na wa ata'na. Tulad ng mga sahaba, narinig namin at sinunod namin. Sa mga sahaba, nung sila ay makikipaglaban, ang mga sahaba ay sinabi ng mga sahaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hindi namin sasabihin sa iyo katulad ng sinabi ng mga Banu Israel kay Propeta Musa alayhi salam na idhab anta wa rabbuka faqatila. Ikaw ay pumunta, makipaglaban kasama ng iyong Panginoon. Kami ay hindi kami papasok diyan, hindi kami sasama. Yan ang sinabi ng mga sahaba. Hindi namin yan sasabihin. Bagkus ang sasabihin namin ay ikaw ay pumunta doon sa labanan at kami ay kasama mo na makikipaglaban para kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala ay dahilan ito para tayo ay patawarin ng Allah, para tayo ay papasukin sa kanyang paraiso, at ang pagsuway sa kanyang mga kautusan, ito man ay maliit na makikita natin na sa ating sarili na ito ay maliit na mga bagay. Kapag ito ay sinuway natin, ito ay pagpapatunay ng pagmamalaki, pagmamayabang, at ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay maaaring iparusa niya dito sa mundo at mas matindi sa kabilang buhay. Si Yusha bin Nun, pagkatapos ng pangyayaring ito, ayan na nabanggit natin na siya ay tinatawag na iparating niya ang kanyang mensahe sa kanila. Pero sila pa rin ay sumuway. Katulad ng mga naunang mga nasyon, ang mga propeta ay ipinarating nila ang kanilang mensahe, pero dahil sa kanilang pagsuway ay sila ay pinarusahan. Sa panahon ni Propeta Nuh alayhi salam, panahon ni Propeta Hud alayhi salam, panahon ni Propeta Salih alayhi salam, at iba pang mga propeta,
Sila ay pinarusahan. Si Propeta Musa alayhisalam ang kanyang mga kaum pinarusahan. Bakit? Dahil hindi nila sinunod ang mga utos sa kanila ni Propeta Musa alayhisalam na ito ay utos ng Allah. Si Yusha bin Nun, inutusan sila na sila ay magpatira pa, yumuko, at ganun din na sila ay magsabi ng hitta. Ibig sabihin, patawarin mo kami Allah. Ngunit kabaliktaran ang kanilang ginawa. Sumuway sila kay Allah subhanahu wa ta'ala kaya sila ay pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sa maiksing kwento na ito ay sana po nakapulot tayo ng aral gaya na nasabi natin, yung tinatawag na tunay na pagtitiwala kay Allah. Kinakailangan yan sa isang tao dahil sapat na ang Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Walang imposible kapag ito ay ginusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya narapat lamang na tayo ay magtiwala ng buong buo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din na palagi tayong sumunod sa utos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala upang hindi tayo parusahan at tayo ay patawarin ng Allah at papasukin niya sa kanyang paraiso. Sana po nakapulot tayo ng aral at ito po ang maiksing kwento. Ito po yung kabilang sa mga nabanggit sa kwento ni Yusha bin Nun na isang propeta na siya ay maliit pa lang, siya ay natarbiya, siya ay tinatawag na tinuruan at nadisiplina ni Propeta Musa alayhisalam. Sa lahat po muli na bumati sa inyo ng Assalamualaikum wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. At sa lahat po ng may mga katanungan, pwede po kayo mag-comment, pwede po kayo mag-message. Kung meron po tayong mga nababanggit na minsan maaaring tayo ay nagkamali, ay ito po ay karangalan ko na sabihin nyo sa akin upang maitama natin kung meron tayong pagkakamali dahil tayo ay tao lamang na nagkakamali din. At ako muli ay nanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na kayo ay kanyang gantimpalaan tayong lahat at tayo ay kanyang papasukin sa kanyang paraiso. Ako po muli ay bumabati sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.